Magandang araw kaibigan. Ito ay isang mensahe ng Panginoon, isang panawagan, isang paalala sa mga guro, pastors, and preachers at sa mga nakikinig. Noong May 25, 2025 at 12:44 p.m., habang ako ay nasa church at nakikinig sa lesson ng pastor, ito ang aking narinig mula sa Panginoon at aking isinulat. Sabi ng Panginoon, bakit puro papuri ang kanilang pinapangaral? Bakit wala man sila sinasabi na magsisi sa lahat ng kasalanan at bumalik sa akin? Dahil ba natatakot sila na wala nang pupunta at makikinig sa kanila, kaya hindi sila nagtuturo kung ano ang kaparusahan pagdating ng paghatol? Alam naman ng mga tao na ako ay makapangyarihan at mapagpasensya at puno ng pag-ibig sa aking mamamayan. Kaya ang mga tao, hindi nila alam ang katotohanan kung ano ang kahulugan ng kasalanan at kamatayan. Kaya anak ko, ipalaganap ninyo ang salita ko sa mga naliligaw at ipamuhay ang katotohanan. Lagi kayong manatili sa aking salita dahil maraming magagandang magsalita, ngunit wala doon kung saan pupunta ang mga taong hindi magsisisi at hindi ako kilala. Iyan po ang una kong narinig mula sa Panginoon. Posible po ba sa isang Kristiyano na hindi kilala si Jesus? Ano po ang ibig sabihin na hindi natin siya kilala? Tinatawag natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas, ngunit hindi naman natin siya kinikilala bilang Diyos ng ating buhay, sapagkat ang nasusunod pa rin ay ang ating mga sarili. Maraming bagay na ayaw nating bitawan na hindi na dapat nakikita sa buhay ng isang tunay na tagasunod ni Kristo. Kaya mga kaibigan, ito ay panawagan ng Diyos upang ituro ang buong katotohanan sa ating mga pulpito, sa ating mga Bible study group at sa ating pamilya. Ang mga tao ngayon ay mas gustong makarinig ng mga mensaheng tungkol sa pagpapala at papuri. At sino ba naman ang ayaw? Lahat tayo gusto rin marinig ang mga positibong salita na nagbibigay lakas at pag-asa. Ngunit, sinabi ng Panginoon, nasaan ang pagtuturo ng kasalanan? Nasaan ang paanyaya sa pagsisisi? Nasaan ang babala sa paghuhukom? Lahat ito ay sounds negative, kaya marami ang hindi interesado. Pero lahat ng tao ay haharap sa paghuhukom. Ano po ang ibig sabihin? Hindi masama na marinig at malaman natin ang mga biyayang pangako ng Diyos sa atin. Kailangan natin yan marinig upang tumibay ang ating pananampalataya sa Kanya dahil Siya ay Diyos ng pag-ibig at pagpapala. Ngunit kung puro naman ganyan na lamang ang ating mga naririnig, hindi natin lubusang mauunawaan ang kabuuan ng mensahe ng gospel o ebanghelyo. Kaya pinapaalala sa atin ng Panginoon na kailangan malaman at marinig ng kanyang mamamayan ang tungkol sa kasalanan, pagsisisi, kamatayan at paghuhukom. Sapagkat kailangan mamulat ang isipan ng mga mamamayan ng Diyos sa tunay na labanan ng ating espiritual na kalagayan, upang tayong lahat ay maging overcomers sa mga bitag na inilalagay ng ating kaaway sa ating daan. Kung hindi alam ng tao ang mga bagay na ayaw ng Diyos, paano niya malalaman na kasalanan pala iyon para ito ay itigil niya at pagsisihan niya? Paano niya malalaman ang kahalagahan ng pagsunod sa mga utos ng Diyos kung hindi niya alam ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan at paghuhukom? Ang minsanang pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ay sapat na ba? As long as hindi ka naman gumagawa ng mga karumal-dumal na kasalanan sa mata ng tao, papaano naman ang mga kasalanang sa mata ng Diyos ay hindi katanggap-tanggap? Ngunit sa ating standard ay okay lang. Paano kung ang mga mahahalagang bagay na ito ay hindi itinuturo sa atin ng ating guro sa pulpito? Paano natin malalaman bilang mga mamamayan ng Diyos na umaasa sa kanilang spiritual guidance? Paano natin maitatama ang ating paglakad sa buhay dito kung hindi ito ipapaliwanag sa atin? Sabi ng Diyos, manatili tayo sa Kanya. Ibig sabihin,
hindi lang sa bibig, kundi isabuhay natin ang kanyang salita araw-araw. Kaya tayo inutusan ni Jesus to deny ourselves and carry our cross and follow Him. Merong paggawa o pagkilos na inaantay sa atin ang Diyos. Hindi lang sa bibig, kundi buong pagsuko ng ating buhay, puso at isipan sa Kanya. Ito naman ang kasunod ng mensahe ng Panginoon. Same date, May 25, 2025 at 1 p.m. Sabi ng Panginoon, nanatili si David sa kanyang pagiging hari at nanatiling tanyag ang kanyang pangalan hanggang kamatayan. Dahil siya'y taus-pusong nagsisi sa kanyang kasalanan. Kaya mahalaga ang magsisi sa kasalanan bago mo matanggap ng buo ang Panginoon sa inyong buhay. Kaya anak, ituro mo na kahit na ang mga apostol ko ay nagkakasala din sila. Ngunit humihingi din sila ng kapatawaran sa aking Ama. Marami pong salamat aming Panginoong Hesus sa iyong mensahe para sa amin. Tayong lahat ay tinatawag ni Hesus para magbalik loob sa Kanya sa pagsisisi at mamuhay sa pagsunod sa Kanyang mga utos at alituntunin. At kung tunay tayong nagsisisi, tayo ay susunod. Dahil mahal mo ang Diyos at ayaw mo siya malungkot sa iyong hindi pagsunod. Katulad na lang ng ating mga magulang, ayaw natin na sila ay nasasaktan. Isipin mo na lang kaibigan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, nagdusa at namatay para sa iyo, upang ang death penalty na para sa iyo ay makancel. Dahil siya na ang umako nun para sa iyo. Ang tangi na lang natin gagawin ay kilalanin siya at sumunod sa kanyang mga utos. Sapagkat ang lahat ng iyon ay para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Ito ang tanong, kaibigan. Ano ang kaya mo ibigay kay Jesus? Kaya mo ba bitawan ang mga masasamang ugali? Kaya mo ba talikuran ang masasama mong gawa na nakakasakit ng iyong kapwa? Kaya mo ba isuko ng buong buo ang buhay mo kay Jesus na namatay para sa iyo? Kaya mo ba mahalin ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili? At higit sa lahat, kaya mo ba mahalin ang Diyos ng higit sa iyong sarili? Katulad ng mga apostol ni Jesus na nagkasala, ganoon din ang bawat isa sa atin ngayon. Kaya sinasabi sa 1 John 1:9, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. At sa Luke chapter 13 verse 3, sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo't talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At sa Proverbs 28:13, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti, ngunit kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. At sa Isaiah chapter 55 verse 7, dapat ng talikuran ang mga gawain ng taong masama at dapat magbago ng pag-iisip ang taong liko. Siya'y dapat manumbalik kay Yahweh upang kahabagan at mula sa Diyos makakamit nila ang kapatawaran. Kailangan natin magsisi at humingi ng tawad sa Diyos. At kailangan din natin magpatawad sa ating kapwa, gaano man kabigat ang kasalanan na nagawa nila sa atin. Sapagkat sabi ni Jesus sa Matthew chapter 6 verses 14 to 15, sapagkat kung patawarin ninyo ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, kayo'y patatawarin din ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo patatawarin ang mga tao, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama sa inyong mga kasalanan. Kaibigan, ang bawat isa sa atin ay kailangan ng kapatawaran. Hindi tayo ang judge para hindi magpatawad. Ang Diyos lang ang tanging judge nating lahat. Mahirap ba sundin ang mga utos ng Diyos? Basahin po natin ang sinabi sa 1 John chapter 5 verse 3. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos ay hindi mahirap sundin. Kapag tunay nating minamahal ang Diyos, ang pagsunod ay magiging kasiyahan pa natin. Kaya ang mga naglilingkod sa Diyos ay masayahin, kahit na ang kapalit ay buhay nila. Dahil alam nila, ang buhay na pangako ng Diyos ay walang hanggan.
Katulad ng sinabi ni Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking mga utos. At ang hindi tumutupad sa aking mga utos ay siya ring hindi umiibig sa akin. Kaya kung mahal talaga natin si Jesus, hindi lang natin siya kilala sa bibig, kundi sinusunod natin siya sa gawa at sa katotohanan. At siya ang ating susundin kung paano dapat mamuhay dito sa makasalanang mundo na panandalian nating tahanan. Upang ang kalaban ng ating kaluluwa ay walang maibato laban sa atin. At lahat ng tao ay haharap sa hukuman ng Diyos. Ngunit ang mga sumunod at nanatili kay Jesus ay ituturing na not guilty dahil binayaran na ng kanyang dugo ang kabayaran ng kanilang kasalanan. At nakasulat na rin ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Gaya ng sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 25 verses 33 to 34, ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan at ang mga kambing sa kanyang kaliwa. Pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, hali kayo, kayong pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo, buhat pa nang itatag ang sanlibutan. Pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kanyang kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa sa apoy na walang hanggan na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga anghel. Mga kaibigan, yan po ang katotohanan, lahat tayo ay haharapin. Maniwala ka man o hindi, sa ayaw at sa gusto mo, tayo ay nilalang at mayroong Diyos na lumalang sa ating lahat. At siya ang hari at siya ang masusunod dahil siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay na mabuti para sa ating lahat. Kaya kung ako sa iyo, kaibigan, sumunod na tayo ng buong puso dahil hindi natin hawak ang ating buhay. Hindi sigurado ang bukas. Ngayon na, magbalik loob na tayo kay Jesus, kausapin natin siya magsisi sa lahat ng ating mga kasalanan. Talikuran ng mga ito at tayo rin ay magpatawad sa ating kapwa. Mahalin natin ang ating kapwa at higit sa lahat, ibigin natin ang Diyos dahil ang pag-ibig ay sa Kanya lang nagmumula. At mamuhay tayo sa pagsunod sa Kanya at sa katotohanan, sapagkat tayo ay Kanyang mamamayan. Purihin ang Panginoon magpakailan paman. Tayo po ay manalangin. Our great God, maraming salamat sa patuloy mong pakikipag-usap sa amin upang kami ay ituwid at paalalahanan dahil mahal na mahal mo ang bawat isa sa amin. Nawa Panginoon, bigyan mo po kami ng pangunawa sa iyong salita upang ito ay aming masunod sa aming buhay at maituro ang buong ebanghelyo at katotohanan sa iyong mamamayan. Bigyan mo ng apoy ang aming pag-ibig sa iyo upang ikaw lang ang aming susundin at hindi ang tao. Higit sa lahat, ikaw lang ang aming itataas sa bawat pulpito ng iyong mamamayan. Tulungan mo kaming ituon ng aming paningin kay Jesus na aming Panginoon hanggang sa dulo ng aming maikling buhay dito sa lupa. Pinupuri at sinasamba ka namin sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen.